Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Webes, duha ang napatay sa separadong aksidente sa Banwa Sanguton kag Pavia. Rider gimbawian sang kabuhi matapos makabunggo ang iyang motorsiklo sa Center Island sa Pavia, Iloilo. Samtang siklista patay man sa nabungguan sang pick-up sa Oton, Iloilo. 8 ka pulis ng Barotac Nuevo MPS ginpaidalom sa paraffin test bangon sa kamatayon sang upod nila nga pulis sa station. Hepe gin-relieve. 3 ka pulis sa Bacolod City gin-relieve bangod sa ginaligar ginpabayan nga kastiguho ng isa ka lalaki. Kampanya kontra illegal tapping sa street lights sa Iloilo City ginapasangkat sang LGU. 3 ka persona ang nakasuhan. Kag 8 ka employers sa Iloilo City na dakpan nga wala nagabayad sang SSS contributions sang ilang mga empleyado. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental pagbunggo patay sang rider sa Center Island sa Pavia, Iloilo na hulikam. Samtang siklista patay man sa mabungguan sang pick-up sa Oton, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Ini ang sitwasyon sa dalan sa Barangay Maliaw, Pavia, Iloilo. Alas 3:44 kay nasang kagahon. Mation-tion, makita ng madasig nga paglabay sang duha ka motorsiklo. Apang magitaan ngang isa ka motor ang nagbunggo sa Center Island. Nagtabog pa ang rider sini. Ginkilala ang rider nga si Van Iver Gaitan Rala, 23 anyos kag residente sang Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Dead on the spot si Rala nga nakaangkon sang patal nga pila sa ulo. Sa pagpangusisa sang kapulisan, halin sa Banwa sang Santa Barbara ang biktima. Pagabot sa lugar, posible na dulaan ini sang kontrol. Wala man sang suksok nga helmet ang rider kag wala sang driver's license. Prior sang paglakat nila, daw may mga upod ini. Kag allegedly, naka-mention magani ang upod nila na nakainom-inom sila and then Santa Barbara, nagagaday na sila nga magpauli. Wala naghatag sang pahayag ang mangod sang biktima sang ginpakigangutan sang news team. Patay man ang 29 anyos nga siklista sang nabungguan sang isa ka pick-up sa C1 Road nga sakop sang Barangay Pakyat Oton kay Inasangaga. Ang biktima ang ginkilala kay Elias John, isa ka seaman kag residente sang Haro, Iloilo City. Base sa investigasyon sang Oton Police, padulong sa direksyon sang Pulo Maestra Vita ang siklista. Pareho ni sang direksyon sa pick-up nga padulong naman sa Iloilo City. Ang pick-up ginamaneho ni Elias Nat sang Pulo Maestra Vita Oton. Nakaagom sang patal nga pila sa ulo ang biktima. Medyo mga bulobasbog siguro kay amo to pagbunggo natumbasa sa karsada and then wala nato na mabala na bunggo ang iyang ulo or because of impact na muna nakaagom sa sang fatal injuries. Natala na naman nga isyuan sang show cause order sang LTO6 ang driver sang pickup. Ginsulit sang ahensya nga dapat maghatag sang 1.5 meters nga clearance sa mga driver kung maglabay sa mga siklista santo sa National Road Safety Regulations. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 8 ka pulis nga kaupod sa duty sang pulis nga nasapuan patay sa sulod sang Barotac Nuevo Police Station ginpaidalom sa paraffin test. Hepe gin-relieve si John Sala nakatuto. Ginpaidalom sa paraffin test ang 8 ka mga personnel sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Ining kaangot sa kamatayon ni Staff Sergeant Richard Velez nga nasapuan nga may igo sang bala sa ulo sa barak sang police station kahapon sang aga. Sunod sa spokesperson sang Special Investigation Task Group nga gitukod sang IPPO nga si Major Rolando Aranyo, ang 8 ka mga personnel ang upod nga naka-duty ni Staff Sergeant Velez. Bilang kabahin man sang investigasyon gin-relieve kag ginpaidalom man sa paraffin test ang hepe sang Barotac Nuevo MPS nga si Captain Cedric Cruz. Gusto nato niya maging transparent kag pakita naton nga ang aton niya ginakandak sining investigation is impartial, wala kita sang ining or malikawan naton ang malis nga may ara sa cover up nga ginaubra no kay involved ang aton diri nga
nga PNP personnel. Base sa resulta sa comprehensive autopsy sang biktima, nakita nga sa tuo nga bahin sang ulo siniyang entry point sang bala. Ang exit point naman ang yara sa idalom nga bahin sang iyan na wala nga dulunggan. Ang nagagwa nga information nga may duwa ka, no? So ka gunshot wound, that is entrance kag exit wound, no? So isa lang gid. Wala na naghatag pa sang pahayag ang Barotac Nuevo MPS kag ang maginpay dalom sa paraffin test bangot ang Special Investigation Task Group na ang nagapanguna sa investigasyon. Accidental firing sa gihapon ng isa sa mga nasundan nga anggulo sa kamatayon sang pulis. Gindesignar naman ng OIC sang Barotac Nuevo MPS ang Deputy Chief sini nga si Lieutenant Johnny Bundak. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jers, mga kapuso sa Bacol City naman. Hepe, sa Police Station 1 kag duha ka pulis, ginrelieve sa pwesto bangod sa ginaligar pagpabaya sa lalaki nga ginkastigo. Yaring balita nga aton gintutuka. Nagpalanakit ang lawas ni Elias Butch matapos ginapahay ginsipa kag ginsumbag sang isa ka lalaki sa Dal na Rosario kahapon sa Cagajon. Pagsaysay sang biktima sa kapulisan, ginsinggitan sini ang iya paryente sang naglabay sa isa ka establishmento agud kuntane sa Bacon. Apang nagunahon ang suspect nga siya ang ginasinggitan rason niya ginsulong sining biktima ginliab kag gintagaan sa pusil. Nagpangayon isang bulig, tubtob na tsyempuhan sining nga may patrol sang pulis sa unhan nga dalan. Palapit ko sa duwa ka pulis, sa gitudlo, usa nga si Sir siya na Sir nagtaya sa akon, Sir, pag nag-iab, yung nag-isubay ko. Ang gabi ko, Sir, safety na ko, Sir. Naminsan, ko, Sir, hindi na ako masakit. Abang, bisan pa kuno may presensya na sang duha ka pulis, wala sang kulba ang lalaki. Magambal ang inang tao nga nagtaya sa akon, yan din ka mga station, yung station 1. Sila yung isang tao itong nagtaya, yes, ay station 1 lang man gali. Amo to, Sir, na nagsulod sa pinsar ko doon tagilid ko diyaw. Ginalaga niya ko to, Sir, ginkompronta, ginsipay ko, sumbag ako. Magluwas sa ginaantos nga sakit sa lawas. Mas masakit pagid kuno sa ibahin nga kasubo nga wala ginaksyonan sang duha ka mga pulis ang natabo. Bangod sini, ginpang-relieve na sa pwesto ang duha ka mga pulis nga wala na ginpangalanan kag ang hepe sang Police Station 1 nga si Captain Francis De Pasuca. It happened in the past na may na-witness ang pulis wala maginimo kag not under my watch. No? I won't allow it and I will see to it that there will be that in action may konsekwensya gid. Posible pagid magapakatubang sang kaso administratibong 3 ka mga pulis kung mapamatudan nga may kapaltahan ang maini. Natumod na sa kapulisan ng suspect nga wala pa nila ginpangalanan. Gitinguan sa news team makuha ni isang bahin apang wala sang nagatubang sa amon. Desidido si Elias Butch nga magpasakas ang kaso nga physical injuries batok sa suspect. Pahanumdom sang DCPO sa ibang pa kapulisan. Para man sa aton nga mga kapulisan, no, hindi kita magpasindak, no, hindi kita magkahadlok nga mag-assert sang aton nga authority kay kita mga pulis. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU, mas ginapasangkad ang pagmonitor batok sa illegal electrical connections sa syudad. 3 ka persona na dakpan nga nagahimo sang illegal nga buluhaton, ginkasuhan. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, hugot nga ginabantayan sang Iloilo City Engineers Office ang pagtimbok sang bills bangot isa ini kapatimaan nga may nagapatigayon sang illegal nga koneksyon. Naglabot na sa 3 ka individual ang nadakpan sang City Engineers Office nga illegal nga nagka-connect sa mga street lights sa syudad sang Iloilo. Sa numero, 2 diri ang nadakpan sa Barangay Soca, Arevalo, samtang ang isa ang sa Barangay Lanit, Haro. Gilayon nga ginkasuhan ang mga ini apang nasettle naman sa piskalya. Gintagaan sila sang opisina naton sang base sa pagdakop sa ila kung pila ang random consumption, kung pila ang nagwa sa reading dito. Dito na sir ginasitol sa korte kag ginatagaan sila sang
bill o kung kuan nga bayra nila sa city treasurer. Sang damlag nang nagpagwa sang executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga naga-reconstitute sang task force voltahe. Tuyo sini sa pagtapna sang illegal electrical connections sa riin ang Iloilo City LGU ang nagaabaga sang balayran. Magluwas diri nagadugang man sa risgo sang sunog ang ini nga illegal nga bulhaton. Usually ang nagakatabo sa sunog electrical gate. So that's why nga ginang kampanya tagid nga likawan tagid ang pagjumper kay tama ka delikado. Sa karon, hugot nga ginamonitor sang City Engineer's Office ang Barangay Kalumpang sa Molo, Barangay Lanit kag Barangay L98 sa Haro bungod sa na-report nga illegal connections. Isa man diri ang Barangay Sok sa Arevalo. Suno sa kagawad sang barangay, may tion nga gulpiada lang nagakapatay ang ila streetlights. Apang ginako sa ni nga nabudlayan sila sa pag-identify sa nagahimo sang illegal nga aktibidad. Damo na dahil gambal nga nagpakagat naman tuguro ang nag-jumper hindi namon ma-point kung sino. Ang residente nga si Fe wala gid nagaintra sa illegal nga bulhaton bangod ay buloan sini ang risgo. Budlay na niya masunog ta. Am lumupok da karon nga wala ka staran. Nagbandam ang City Engineer's Office nga hindi sila magduwa-duwa sa pagdakop kag pagpasaka sang kaso sa madakpan nga naga-jumper. Jert, bangod kagabiyon tubtob kaagahon kasami nagakatabo ang illegal nga aktibidad mas pasangkaron pa sang Barangay Tanods ang ilang pagronda agod matumod na ang nagahimo sang illegal nga buluhaton. Jert? Madamong gate nga salamat, Kim Salinas. Sa iban pang balita, 8 ka establishmento sa syudad sa Iloilo na tukiban nga wala nagabayad sang SSS contribution sang ila mga empleyado. Mga employer nga wala nagaremit ginpaandaman sang SSS. Si John Sala nakatutok. Isa sa mga destinasyon sa mga customer sa isa ka shopping center sa Iloilo City proper ang ini nga Ukay-Ukay Store. Ini ang isa sa mga ginsulod sa makatapos ang social security system kay inas ang aga. Wala gali ma-register sa ila employer ang anong tanan ka mga empleyado sa SSS. Ini man ang bayulasyon sa isa ka parlor sa nasambit man nga shopping center. Ang anom sini ka mga empleyado wala man ma-register. Mayo kita ni sir nga may amon na bala sir hay kay para sa future may ara kagid nga madalaganan man kag makuha sa pila ka adlaw. Amon diri abi sir ng commission basis kami mo to wala siya nag-required nga makuha gid kami amon na. Ang basis ang ila contribution halin sa ila commission amon na. Kay kung lang tawon ta ang ini nga mga tawo wala man na sila diri kun wala man sila gin-hire sang ini nga tag-iya. 8 tanan ka mga balaligyaan ang natukiban nga may mga kapaltahan sa surprise inspection. 7 ang bangod sa non-registration kag isa naman ang bangod sa non-remittance. Ang inspeksyon ng kabahin sang raise o kun run after contribution evaders ang SSS. Sa datos ang SSS Iloilo Branch halin Enero tubtob Mayo sa 181 ka mga gin-inspeksyon nga employer sa bugos ka panay, 30 ang makabig delinquent employers. Naglabot naman sa 3.6 million pesos ang total collections nga wala mabayad. Ginatagaan namon sila number of days for them to communicate with us and to settle whatever obligations nga may ara sila. And responsive sila because nga actually ini siya ang violation abi nila. Hindi lang na siya doka ordinaryo nga violation. Actually may criminal na siya nga upod nga kumbaga nga penalty. Ginatagan sang 15 days ang mga employer nga gin-inspeksyon subong adlaw. Kung hindi pa nila makomply ang mando sang SSS, ipasaka na sa legal department sang ahensyang reklamo. Upod kay Cirilo Denduque, John Sala. 1 Western Visayas. Ari balantahin mga puso, 3 ka LPA kung low pressure area ginamonitor sa pag-asa sa palibot sang pungsod. Ang una nga Bagyo Danas o kung bising sa northeast sa bahin sang Itbayat, Batanes. Ang isa pa, ang bago nga nasiplatan sa sulod naman sang PAR. Kagang isang panibago nga LPA nga na porma liwat sa nasidlangan sang PAR kaina sang aga.
Wala sang direktang epekto sa pungsod ang tatlo kamalaingit siyempo apang padayon ang pagluntad sa habagat kag mag-apekto sa pila naman kabahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may mga ulan sa gihapon sa pila kabahin sang Western Visayas kag Negros Island. Mabaskog ang mga ulan sa pila ka probinsya gani manginhanda gihapon sa baha ukon landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang Pilipinas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, konstruksyon sang Taytay nga magakonekta sa mga isla sang Panay kag Guimaras, posible masuguran sa bulan sang Hunyo o kon Hulyo 2026. Gobyerno nagpasalig nga mayara sang bulig nga mabato na mga maapektuhan sang proyekto. Si John Sala nakatuto. Matapos na ang detailed engineering design sang Panay-Guimaras section sang Panay-Guimaras Negros Bridge Project sa sininga Setyembre, inigyan kumpirmaran ni Regional Director Aresio Casing Jr. sang Department of Economy, Planning and Development 6. Ginahulat na lang sa gobyernong nasabit nga design gikan sa Korean consultants. Matapos ini, magasugod na ang procurement process. Sa diin magadugay ini sang 8 tubtob siyam kabulan. During that period, that is when we will be selecting or DPWH, OPMO, Central Office, will be conducting the procurement process and they will be selecting the contractor who will be building the bridge. So a target civil works for this is in the second half of next year, which is perhaps by June-July of 2026. Ang unang seksyon sang proyektong magasugod sa Banwa sang Leganes, Iloilo pakanto sa Buena Vista, Guimaras. Ang section B naman ang magasugod sa San Lorenzo, Guimaras padulong sa Pulupandan, Negros Occidental. Apisar nga magapadayon sa gihapon ng ila pagbiyahe. Dako ang mga inepekto kung matapos ng proyekto sa palangitan-an sa mga fiberglass boats operators kag crew. Dili kami aga pangabuhi sa fiber. Dili kami aga pangita sa ngamon pangabuhian. Medyo mapigtuwang ginasya kay siyempre ang iba nga mga private dito ginamagi. Pasalig sang DepTep, kabahin sa plano sang DPWH nga amo ang nagapanguna sa proyekto ang pagbulig sa mga maapektuhan nga sektor. Agencies also mandated to act upon these concerns like the SWD, the SUD are also on board to facilitate any effects they have on the stakeholders you've mentioned. And that is also included in DPWH social plan. John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, dead on arrival sa ospital ang 10 katuig nga batang babae nga si alias Marie matapos na lumos sa suba sa barangay Tinigaw, Kalibo, Aklan. Sunod sa ginikanan, naglisensya nga magapadulong sa eskwelahan ng biktima. Apang sunod sa MDRRMO, nagpadulong ang biktima kaupod ang 2 ka classmates sini sa suba kag naligo. Ginapahayag na anod sa mabaskog nga daludo sang tubig ang biktima kag nalumos. Matapos ng 2 ka oras nga search and rescue operation, nasapwan ang bangkay sang biktima. Nagautaw-utaw kag patay na sang nasapwan ang 48 anyos nga mangunguma nga si alias Emanito sa Baybayon sa barangay Poblasyon Tuboso, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, masami ini nagainom sa makahulubog nga ilimnon gani posible nga nagpadulong ini sa baybay kag nalumos. Nagpahayag naman ang himata sang biktima nga wala sila sang ginalantaw nga foul play sa kamatayon sini. Mapuso sa Negros Occidental naman nahulog sa banglid ang ining delivery truck nga may karga nga dry goods sa bahin sa barangay Canturay, Sipalay City. Sunod sa driver, nandulanin isang preno bangod madanlog ang dalan sa lugar. Nahibaluan nga maulano ng tiyempo sang natabo ang aksidente. Wala naman sa may napilasan sa aksidente bangod nakahingagaw lumpat ang driver kag ang pahinante. Samtang nagtugas ang kakulba sa mga residente ang ining lalaki sa Oton, Iloilo kaina sang aga matapos magpatunga ini sa dalan samtang may ginauyatan nga kutsilyo. Hindi kilala sa mga residente ang nasambit nga lalaki kag ini ang labing unang nga tion nga nakitaan sa lugar. Naabdan naman sa mga personnel sang Oton Municipal Police Station ang lalaki kag ginkuha ang kutsilyo sa iya. Sunod sa hepe sang Oton MPS, hindi nila maistorya sa maayo ang lalaki bangod posible may mental illness ini. Gilayon nga nagpakigangot ang Oton MPS o Oton MSWDO kag nahibaluan nga taga Igbaras ang among nga lalaki. Gindulong man ini pauli sang MSWDO Oton.
Sa Bacolod City naman mga puso magapabilin sa uli nga semana sa Oktubre ang highlights ng Bacolod Masquerade Festival subong nga 2025. Suno sa alkalde, importante nga mapabilin kung ano ang naandan na sa mga Bacolod noon subong man sa mga bisita. Iniman kuno ang nakasaad sa Republic Act 11146 nga pirmado ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa 2018. Madunduman nga napagawas ang Resolution number 249 ang nagligad nga set sa Bacolod City Council nga nagarekomendar sa pagsaylo sa highlights sa ikatlo nga semana sa Oktubre sa kabalaka sa hindi maayo nga tiyempo. Samtang lauman ang bagong organizer ng festival sa idalom sang bago nga administrasyon talos sa Bacolod Youth Foundation Incorporated. Gintinguan sa news team nga makuhaan sa pahayag organisasyon apang wala nagasabat sa amon text kag tawag. That is provided for sa law, ngaging national law, ngaging himo. If you can recall, ang Charter Day na ginbutang sa June 18. Part of that law, ang highlights of the Mascara Festival is on the 4th Sunday of October. Mga kapuso, gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary sa Department of Energy ang Ilonggang si Anay DOE Undersecretary Sharon Garin. Sunod kay Palace Press Undersecretary Attorney Claire Castro, si Garin ang may mabaskog nga background sa mga pulisa sa enerhiya kag sa lehislasyon para mapatuman ang accessible, masaligan kag sustainable nga enerhiya para sa pumuluyo. Si Garin nga tumandok sang Gimbal, Iloilo ang nagbulos kay Anay Energy Secretary Rafael Lutilla nga tumandok naman sa probinsya sang Antique. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapusodaan nga hiligutano ng isa sa ginalantaw motibo sa Banga Municipal Police Station sa pagtiro patay sa duwa ka lalaki nga nagabantay sang inugbulang nga manok sa isa ka farm sa barangay Lapnag, Banga, Aklan kahapon. Sunod sa kapulisan, may mga report sila nga nabaton nga may nakaaway ang mga biktima nga Sanday Hershey Rufin, 46 anyos, kag Stephen Palmon, 44 anyos. Ginapadalman pa ini bangod hindi man kunutuman kabugat ang rason sang away. Ginadulat naman sang kapulisan ang anggulo nga robbery bangod wala man sang inugbulang nga manok o kun mga gamit nga nadula. Sa karon wala pa sang matumod nga mga person of interest ang kapulisan. Apang may mga nakuha na sila nga kopya sang CCTV nga makabulig sa investigasyon. Wala sang na-recover ang kapulisan nga basiyo sang pusil sa crime scene rason nga posible mga revolver ang armas nga gingamit. Yung iba sila mga haka-haka na nadamay lang itong dalawa or kung ano man. So sabi ko nga sir, hindi namin ma-disclose ng buo sir kasi gumugulo pa po sir yung aming investigation sir. Klase naman sa pilakabulutuan sa Banwasang Ibi Magalona, Negros Occidental, suspendido matapos may 18 kamay estudyante ang natapikan sang hand, foot, and mouth disease. Nakatutok, Irene Pedreso. Natingala ang manunudlo nga si Nielnia matapos wala na naka-eskwela sang Lunes ang isa ka estudyante sini sa Child Development Center sa Poblasyon 1 sa Banwasang Ibi Magalona. Suno kay Nielnia, naglisensya ang ginikanan sang bata nga naglain ng iya pamatyag. Friday, sang gabi, naghambal siya nga nagpakonsulta sila, hindi sila ka-eskwela. Tinapakonsulta sila sa private, wala kuya gani kabalo. Ti amo to nga sang Monday, wala na yan nag-eskwela dayon. Ginpakonsulta man sang Iloy nga si Denny, ang 5 katuig nga bata nga babayi, bangod nagreklamo sang pagpalangatol sa iya lawas. Nakita na mo nang iyang mga kamot kag baba, may mga na spot-spot na mga red. Ang foot and mouth disease nang katul-katul gid saya. Matapos nagpakonsulta, nagwa nga positibo ang mga ini sa hand, foot, and mouth disease. Sa record sa Municipal Health Office ng Ibi Magalona, 18 kakasos ng hand, foot, and mouth disease subong nga Hulyo. Rason nga ginsuspende sang LGU ang klase sa Ibi Magalona Elementary School, Nanka Elementary School, kag Child Development Center tubtubwas Hulyo 11. 5 sa 18 ka estudyante ang gikan sa Barangay Alicante, tag 3 sa Barangay Tuburan kag Tabigi, kag 2 sa Barangay Danka kag Poblasyon 3. Samtang tig-isa naman sa Barangay Damgo, Gahit kag Tanza. Nagpabalo nga ito mga teachers sa kay Mayor Matt, nag-insigida si Mayor Matt, nag-emergency meeting with the local health board members
Ang tanan niya kabataan nga may napiktuhan ang aton municipal doctor, nagkadto sila pamalay, in-check to sila tanan. Nagpatigayon man sang disinfection sa mga bulutuan nga may kaso sang HFMD. Sa karon mga kapuso, pila sa mga estudyante ang padayon nga nagapaayo samtang ang iban. Ang padayon man nga ginabulong kag ginabisuhan nga magpaayo anay antes magbalik ang klase agud hindi na madugangan pa ang kaso sang HFMD diri sa Banwa. Sunod sa Provincial Health Office, wala sang dapat ikaalarma sa kaso ng HFMD sa Banwa. Apang abiso sa mga ginikanan na sa tion may masiplatan nga nagabululutoy ang panit sang bata kag daga palangatol. Gilayon nga magpakonsulta sa pinakalapit nga health center o kun ospital. May clustering sila of cases. Let's say sa isa ka school, may siyam, may araduha, may tatlo. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, gindeklarar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang adlaw sang Sabado bilang cleanup day sa syudad sang Iloilo. Sa Executive Order number 018 series of 2025 sang alkalde, may kick-off nga hiwaton sa Sabado, Hulyo 12. Mas kinahanglan nga tutukan sa mga barangay officials nga limpyuhan ang mga drainage, creek, kanal kag iban pa nga area nga posible tiniran sa mga peste. Ginahingi man ang tanan nga pumuluyo sa syudad nga magpartisipar paagiman sa paglimpyo sang ila mga ugsaran. Tinutuyo sini nga makalikaw sa risgo sa balatian kaangay sang dengue kag leptospirosis. Sa mga barangay officials naton kung makita sila dira nga kinahanglan gid sang assistance sang aton nga syudad, technical assistance, pwede gid sila makalatay diri sa aton in advance, no, para nga mapadalaan naton sang aton nga City Hall employees. Mga kapuso, tubtob na lang buwas July 11, 2025 ang official sending of entries sa proof of purchase promos ang GMA ang kapuso Big Time Panalo Season 3. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa grand draw. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages o kung magbisita sa microsite sa GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga puso, bida naman si Bianca Umali sa new magical teaser ng GMA Gala 2025. In warrior costume si Tera, nagbitbit pa ang brilyante ng lupa. Ano bala? Ang mangin misyon ni Tera, bantayan na sa August 2. Ang GMA Gala ang pinaka-grande party kung sa diin mag-aobdanay ang brightest kapuso stars kag iban pa nga personalities. Ang proceeds ng event magakadto sa charitable cause. Samtang nalantaw na sa episode sa Encantadia Chronicles Sangre Kagabi si Sangre Tera. Nagdalaga na si Tera sa kalibutan sa mga tao. Ginpakita man nga training sa paggamit sa Arnie sticks. Ano blang iyatubangon ang mga pagtilaw subong nga dalaga na ini. Bantayin ina Monday to Friday sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man magbisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.